Sa katatapos lang na voters registration at sa nagaganap ngayong filing of candidacy, napaisip ba kayo na bukod sa general requirements ng mga kandidato tulad ng dapat isa kang bona fide Filipino citizen, registered voter, may taon o higit pang naninirahan sa lugar kung saan balak mahalal, at dapat marunong magbasa at magsulat ng Filipino, ano pa ang dapat idagdag sa mga kwalipikasyong ito para masabing tapat at deserve ng isang kandidato ang ating boto? Alamin natin ang opinyon ng mga Pilipino dito sa MB Asks Political Candidate Qualifications Edition. Registered voter na ba? Ako hindi pa. Yes po. So, are you a registered voter? Yes po. Is it your first time voting? Actually, yes po. Hindi po po. Diba? Ikaw? Yes. Yes po. And it is your first time, right? Yes, first time. Yes po. Yes po. Yes po. Yes po. And it is your first time ba na magvo-vote? Second time. Second time. Second time. If you were given a chance to add qualifications or requirements on political candidates filing candidacy on a specific position, ano yun at bakit? For me, I have several factors I want to add. First po is dapat college graduate and dapat meron siyang knowledge about laws and constitutions ng Philippines. And sana rin po, pagtatakbo, dapat meron sila yung desire to serve people and hindi porket may chances silang manalo is pwede na silang mag-run for candidacy. For me, dapat po may alam ka when it comes to politics kasi yung nangyayari po ngayon sa politics natin is parang kaya lang po sila nananalo is dahil po sikat sila pero wala po silang alam sa politics. Siguro yung isa pong qualification dapat po is may degree po. For example, kung tatakbo ka sa Senate, dapat may political degree ka. Hindi ka lang basta graduate, dapat master's ka or may doctorate degree. Since you are lawmakers, hindi lang siya basta-basta sa di ba, may iba pa naman pinag-aaralan after ng undergraduate. So kung may degree ka ng doctor, mas ma-ensure or mas magkakaroon ng assurance yung mga tao na may alam ka talaga sa batas, na hindi ka lang basta-basta graduate, may alam ka talaga may nakafocus ka sa paggagawa ng law. Siguro po kung ano po yung tinapos nila po as college, ano po yung college degree nila. Kasi po, since, syempre po, pag yung natapos nyo po na college degree is related po sa magiging tatakbuhin yung position, meron po kayong broad knowledge po para mapatakbo po kung ano po yung gusto nyo. For me, sa akin dapat required yung may diploma, degree, and parang para at least may alam din siya sa mga nangyayari sa Pilipinas. And also, walang history ng political dynasty and family dynasty. Ayun. So, dapat meron po tayong alam sa politics kasi this is the backbone kung paano natin masiserve yung Filipino people. Hindi po yung porket alam natin na ay ganito yan. Dapat po meron po tayong fuel inside our heart to serve Filipino people, lalo na po ngayon. Marami pong hinaharap yung bansa natin na kailangan talaga ng help. Kasi hindi lang tayo sa kung gaano kasikat bumabase. Kailangan yung sikat niya dapat nakabase siya doon sa credentials ni nung tatakbong as a senator or kung anumang position sa government. Kasi ang usapan dito is yung sa government na hindi doon sa national na hindi doon sa pansariling interest lang nung tatakbo. Nalaman na natin na karamihan ng mga sagot ay tungkol sa educational background, may malinis sa track record, at dapat may experience sa politika. Nasa inyo pa rin ang desisyon kung sino ang inyong iboboto. Pero I think this time, kailangan na nating maging mapanuri. Ikaw, sang-ayon ka ba dito? Kung may reaction pa kayo, comment nyo lang dito.